Magandang umaga mga bata! Magandang umaga din. Kami ang inyong guro sa araw na ito. Ako ang inyong guro, si Angeline T. Membrano. At ako naman si Antoinette Marie M. Estresta. At ako naman si Cristalis Rolio. At ako naman si Mark Angelo Cacho. Magandang umaga ulit mga bata! Magandang umaga po. Bago tayo magsimula, maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin? Tayo ay lumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na itinagkaloob niyo sa amin. Gabayan niyo po kami sa maghapon. Amen. Maaari ba kayong magsitayo muna at tayo ay aawit ng ang mga ibon. So, may nakakaalam ba kung ano ang kantang ang mga ibon? Opo. Mabuti naman kung ganon. So, bago tayo magsimula, tatawagan ko si Teacher Crystal, Teacher Angeline, and Sir Makoy, at kami muna ang gagawa, and then pagkatapos, kasabay na namin kayong sasayawin at aawitin ang mga ibon. So, let's go. Mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Ang mga bata na lumalaro ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga bata na naglalaro ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. I raise my hands, hallelujah, amen, I praise the Lord. I raise my hands, hallelujah, amen, I praise the Lord. I raise my hands, hallelujah, amen, I raise my hands, hallelujah, amen, I raise my hands, hallelujah, amen, and praise the Lord. So, nasundan niyo ba mga bata? Opo. Atin naman itong sabay-sabay na gagawin. Ang mga ibon, kantahin kayo mga malipad, ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Ang mga bata na naglalaro ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Ang mga bata na naglalaro ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. So, ayan mga bata, maraming salamat. Ngayon naman, alam nyo ba ay maaari na kayong magsiupo. Kumusta naman kayo? Okay lang po. Mabuti naman kung ganon. So, bago tayo magtungo sa ating aralin, atin munang alamin ang mga alituntunin ng ating silid-aralan. So, sabay-sabay nga nating basahin. Ang una, umupo ng maayos. Pangalawa, Makinig sa
sa guro habang nagsasalita. Pangatlo, Itaas ang kanang kamay o nais sumagot o kung may tanong sa guro. Pang-apat, mananahimik at iwasang makipag-usap sa katabi. At pang-lima, makilahok at makinig ng mabuti. So, maraming salamat mga bata. Ngayon naman mga bata, bago tayo magtungo sa ating bagong aralin, tayo muna ay magbabalik-aral. Ano nga ulit ang huli nating tinalakay? Sige, Lira. Ang tinalakay po natin ay tungkol sa wastong pamamaraan ng paghahanda ng taniman ng halamang ornamental. Mahusay! Ngayon naman, ano ang halamang ornamental? Sige, Fiona. Ang mga halamang ornamental ay mga halamang pampaganda na karaniwang tinatanim sa mga green parke o mga landscape. Tama. Ngayon naman, ano ang wastong paraan at ng paghahanda sa pagtatanim ng mga halamang oriental? Maaari bang magbigay? Sige, Mikey. Pag-aralan muna kung anong uri. 1. Pag-aralan muna kung anong uri ng lupang itinatanim. Mahusay. Sino pa? Sige, Jan. Number 2. Tanggalin ang mga bato, matitigas na ugat at hindi kailangan bagay na halaman. Sa lupang tataniman habang nagbubungkal. Mahusay at talagang ang naintindihan nyo ang huli nating tinalakay ngayon. So, maraming salamat mga bata. Ngayon naman, bago tayo magtungo sa ating aralin, ating alamin ang mga layunin ng aralin na ito. So, sabay-sabay nga natin ulit basahin ang mga layunin sa aralin ito. Ang una ay natutukoy ang mga hayop na maaaring alagaan sa tahanan. Pangalawa, Napapahalagaan ang kabutihang dulot ng mga maaaring alagang hayop sa tahanan. at panghuli, Naibuhin ang mga alagang hayop sa tahanan. maraming salamat mga bata. Ngayon naman, bago tayo tuluyang pumunta sa ating aralin, magkakaroon muna tayo ng palaro. Ang pamagat ng palarong ito ay Ano Ako? So, may nakakaalam ba sa inyo kung ano ang bugtong? Alam nyo ba kung ano ang bugtong? Opo. Yan, mabuti naman kung ganon. So, may babanggitin akong mga bugtong and then, isa-isa, kung sino man ang may alam na sagot is mag-raise ng hand. And then, may prize tayo. Asan ang prize? May prize ang active ni Jan na. So, ito ang una. Ito. Ang unang bugtong, matanda na ang nuno, hindi pa naliligo. Ano ito? Ikaw, Mikey. Pusa. Tama. Pusa. Sino sa inyo ang may alagang pusa? Mabuti naman kung ganon. Next, tag-ulan o tag-araw hanggang tuhod ang salawal. Manok. Manok? Tama ba siya? Opo. Tama. Ang sagot ay manok. So, may mga alagang manok ba ang inyong mga tatay? Wala po. Ay, nakakalungkot naman yung ganon. Sabi niyo mag-alaga sila. Di joke lang. Ngayon naman, pangatlo, ibon kung saan man makarating, makakabalik kung saan nanggaling. Sige, dyan. Kalapati. Tama. Next. Kay liit pa ni Neneng, marunong nang kumendeng. Sige, Lira. Tama. Bibe. Paano yung kending ng bibe? Hindi, sige. Bibe. Yan, tama. So, ito last. Siguro naman lahat kayo may alaga nito. Mataas kung nakaupo, mababa kung nakatayo. Ano ito? Sige. Aso. Aso, tama. So, nakarawi ng si Lira. So, yan. Ngayon naman, ating tatawagin si Teacher Angeline para sa susunod na talakayan. Ngayon, may inihanda ako ritong maikling kwento. Maaari ba nating basahin ito ng sabay-sabay? Opo. 7, 1, 2, 3, go! Si Bella ang kanyang alaga. Ang batang si Bella ay maraming alaga. May baka, baboy, bibe, at marami pang iba. Sa kanyang mga alaga, siya ay tuwang-tuwa. Pinapakain at pinapaliguan niya araw-araw ang
kanyang mga alaga. Kaya't lumaking matataba at malulusog ang kanyang baboy, bibi at baka. Dahil dito ay tuwang-tuwa ang kanyang ama't ina. Dahil si Bella ay lumalaking masipag at may pagmamahal sa kanyang mga alaga. So ngayon mga bata, may inihanda akong mga katanungan. Ano-ano ang mga inaalagahang hayop ni Bella? Yes, Lira? Baka, baboy at bibi po. Paano niya inaalagaan ang kanyang mga alagang hayop? Yes? Pinapakain at pinapatutuan niya araw-araw. Mahusay. Sa tingin niyo ba mabuti ang pag-aalaga ni Bella sa kanyang mga hayop na alaga? Mahusay, mga bata. So ngayon naman, ating tatalakayin ang kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop. So bago ang lahat, sino mo ang mga alagang hayop sa inyo sa bahay? Ano-ano ang mga alaga niyong hayop? Pusa? Aso? Ano pa? Wala na. So, kadalasan talaga, no, pusa at aso, no. So ngayon naman, ito ang mga iilan sa mga kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop. So una, 'di ba, nakakatanggal ng stress yung mga alaga natin, 'di ba? Kasi nga pag may problema tayo or kapag hindi pa malungkot tayo, makita lang natin sila or paglalapitan nila tayo, gumagaan yung mga pakiramdam natin, 'di ba? Tama ba? Opo. Tama. So ito naman nakakapagdulot ng kasiyahan. So 'di ba nga, nakakapagtanggal sila ng stress kaya nagkakaroon tayo ng kasiyahan sa ano natin, sa pakiramdam natin. Kumbaga gumagaan yung pakiramdam natin pag nakikita natin maayos yung mga alaga nating mga hayop. Pangatlo naman, nakadadagdag kita para sa pamilya. So, ganina sa bugtong natin, di ba? Meron doon yung hayop na manok. So, familiar naman kayo sa manok, di ba? Sinong kumakain ng fried chicken dito? Di ba? Halos lahat tayo kumakain ng fried chicken. So, ang manok, nagagamit natin siya para pagbebenta sa market. O, di ba? Ginagawa natin siyang ulam. Ang karne ng manok at na pati na rin yung mga itlog nila. So, pwede siyang maibenta sa market. And then, pang-apat naman, maaring mapagkunan ng pagkain. So, gaya nga ng sabi ko kanina, manok, ano pa ba sa tingin nyo yung maaring kainin natin na hayop? Baka, ano pa? Baboy. Baboy, tama. So, yun, ilan lamang yun sa mga hayop na maaari napagkukunan natin ng pagkain. So, panglima naman, nakakatulong sa tao. So, lahat yan na nabanggit is mga kabutihang dulot ng pag-aalaga natin sa mga hayop. So, alam ko na may mga ilan pa dito ang mga kabutihang dulot ng mga hayop. So, maaari nyo bang banggitin ang 5 tinalakay natin? Una, Nakakatanggal ng stress. pangalawa, Nakakapagdulot ng kasiyahan. pangatlo, Nakakadagdag kita para sa pamilya. pang-apat, Maaaring mapagkunan ng pagkain. at pang-5. Nakakatulong sa tao. Naintindihan nyo ba mga bata? Opo. So, ngayon naman, tatalakayin natin ang iba't ibang uri ng hayop na inaalagaan natin sa ating tahanan. Una na dyan ang Aso. pakibasa ng sabay-sabay. Aso. Ito ay tinatawag na pinakamatalik na kaibigan ng tao. Naniniwala ba kayo na ang aso ay tinuturing nating kaibigan? Opo. Mabuti. Mainam itong alagaan. Kayo ba? May mga alaga ba kayong aso? Opo. Wala? Wala kang alaga? Wala po. Ikaw? Wala po. Wala rin. Nakakatulong ito bilang gabay sa paglalakad at maging bantay sa tahanan. Naniniwala ba kayo? Opo. Nakakatakot kapag sinasaktan dahil ito ay lumalaban. Kapag nakakakita ba kayo ng mga aso, natatakot ba kayo? Opo. Ito naman ay isang halimbawa ng bahay ng aso. Alam niyo na kung ano yung itsura ng aso. Opo.
naman, alam niyo ba kung ano ang pusa? Opo. Meron ba kayong alaga nito? Opo. Wala. Wala. So, ang pusa ay nakakatanggal ng stress at nakapagpapababa ng dugo. Tagahuli ng daga, mabait na kalaro ng mga bata. So, yung mga pusa nyo ba is nakakahuli sila ng daga? Opo. Okay. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang bahay ng ating pusa. So, magkapit-bahay sila ng ating aso. Kaya, dito lang siya sa likod. Ayan. So, kukunin natin ang ating pusa. Ito ang isang halimbawa ng pusa. Napakaganda. Yan. Ngayon naman mga bata, ang sunod natin tatalakayin ay ang manok. Sabay-sabay nga natin basahin mga bata. Manok. Hindi. Sabay-sabay natin basahin. Hindi nangangagat pagkos nagbibigay kita sa mga anak. Nagbibigay. Bibigay ng pagkain, karne at itlog. Iba yung Kayo una. ingat sa pag-aalaga dahil may pagkakataon na nagkakaroon ng sakit at maaari itong mamatay. Okay, so meron pa kayong mga manok sa iyong bahay mga bata? Wala po. Okay, so ito naman ang itsura ng bahay ng manok. Ano-ano na nga ulit ang mga nabanggit ng ating mga guro? Aso, pusa, at Ngayon naman, talakayin natin ang isa pa na maaring hayop na maaring alagaan sa ating tahanan. So, familiar ba kayo sa kuneho? Opo. Ano sa English ng kuneho? Rabbit. So, next natin is ang dog. So, dito, meron tayong bahay ng kuneho. Sino pala ang may mga alaga sa inyo ng kuneho? Wala. So, ito ipapakita ko sa inyo. So, ito ang isang halimbawa ng bahay ng kuneho. So, na siya. Papakita na siya. So, nakakita na ba kayo ng totoong kuneho? Opo. So, ito ay isang halimbawa ng kuneho. So, ang mga kuneho daw ay mga eco-friendly. So, mainam daw alagaan ng mga ito dahil sila ay mababait. So, di ba ngayon, dumarami na rin yung mga nag-aalaga ng hayop na kuneho. Tapos, nagbibigay ng mga masusustansyang karne at hindi madaling dapuan ng sakit. Kaya, ang mga iba sa kanila ay, kumbaga, pwede rin siyang pagkain natin. So, kumakain ng mga halamang dahon tulad ng lechugas, kangkong, at repolyo, butil ng mais o giniling na munggo. So, kaya tinawag rin siyang eco-friendly kasi hindi siya hindi ka mahihirapan na magbigay ng pagkain sa kanila dahil kung ano na lang yung gulay nila nanay, pwede nating mapakain sa kanila. And then, ang mga dumi ng kuneho ay maaaring ipunin at gawing pataba sa halamang ornamental dahil mayaman sa nitrogen o phosphorus. So, kaya nga 'di ba, kanina din napag-aralan natin yung sa balik-aral natin napag-aralan natin ang mga halamang ornamental. So, yung mga dumi ng kuneho is maaari natin siyang gawing pataba para sa mga pananim ni nanay. So, yun yung mga katangian ng kuneho na maaari natin siyang alagaan sa ating mga tahanan. Babalik natin siya. Ngayon naman mga bata, igugrupo ko kayo o hatiin ko kayo sa tatlong grupo. So, ito ay magiging unang grupo, pangalawang grupo, at pangatlong grupo. Ang unang grupo ay bibigkasin at gagayahin ang uni ng mga hayop sa kwento. Pangalawa naman, gumawa ng isang maikling dula-dulaan na nagpapakita ng wastong pag-aalaga ng hayop. At pangatlo, ipakita ang damdamin ng bawat hayop matapos silang mapakain ng amo. Maliwanag ba mga bata? Opo.
Tapos na ba kayo mga bata? Opo. Okay, so maaari nyo bang gayahin ang huni ng kambing mga bata? Ay unang grupo? Me. Baka. Mo. Okay, so yung... Ano nito? Ano, kumbaga, basahin mo ulit yan. Tapos, magtawag ka ng representative. Represent ka ng pangatlong grupo. At ang huling grupo ay maaaring pumunta kayo sa harapan at ipresenta ang inyong At ang pangatlong grupo, maaari nyo bang ipresenta sa harap ang inyong ginawa? Aso, pusa, baboy. Aso. Ang husay mga bata. Ngayon naman mga bata, dahil natalakay na natin ang kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop at mga hayop na maaaring alagaan sa ating tahanan, magkakaroon tayo ng aktibidad. So ito ang panuto. Hanapin sa word puzzle ang tinutukoy sa mga pangungusap. So, ang unang pangungusap, ito ay tinaguri ang pinakamatalik na kaibigan ng mga tao. Sino ang gustong sumagot? Jan? Tama ba siya mga bata? Opo. Mahusay. Ang ikalawa naman ay ito ang nanguhuli ng daga. Sige, Mikey. Tama ba siya mga bata? Opo. Tama, pusa. Ngayon naman sila ang mga eco-friendly na mga hayop. Sinong sige, Lira? Tama ba siya mga bata? Opo. At ang huli naman, ito ang nagbibigay ng karne at itlog. Sige, Fiona. Tama ba si Fiona mga bata? Opo. Mahusay. Ang inyong mga sagot ay tama. Ngayon naman mga bata, may isa akong katanungan para sa inyo. Ano sa tingin nyo ang magandang naidudulot ng pag-aalaga ng mga hayop sa ating tahanan? Magbigay nga ng isa, Lira. Nakakatanggal ng stress. Ano pa, magbigay ka nga ng isa, Mikey. Nakakapagdulot ng kasiyahan. May maibibigay ka ba dyan? Dyan? Nakadagdag kita para sa pamilya. Meron pa ba? Yes, Joy? Maaaring mapagpunan ng pagkain. Maraming salamat. Lahat ng iyong kasagutan ay tama. So ngayon naman mga bata, naintindihan niyo ba ang ating tinalakay sa araw na ito? Opo. So kung gano'n, ano nga ba ang tinalakay natin sa araw na ito? Mga kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop at mga hayop na maaaring alagaan sa tahanan. Tama. So ano na nga ba ang mga maaari nating alagaang hayop sa ating mga tahanan? Aso. Aso. Ano pa? Pusa. Ano pa? Manok. Ano pa? Kuneho. Ano pa? Maaari pa kayo magbanggit ng maaari Baboy. nating alagaan? Baboy. Ano pa? Baka. Baka. Yun. Kambing. Tama. Kambing. So, iba. So, sa mga nabanggit niyong mga hayop, ano nga ba yung mga kabutihang dulot nito? Ano yung
sige, Fiona. Nakakapagbigay ng pagkain. Yan. Tama na pagbigay ng pagkain. Ano pa? May maidadagdag pa ba ang ilan sa inyo? Oh, sige, Fiona ulit. Nakakatulong sa tao. Yan, nakakatulong sa tao. So yung mga iba't ibang hayop sa maaari nating alagaan sa tahanan ay nakakatulong sa pamilya natin o sa bawat individual sa atin. So, malinaw na ba ang ating tinalakay sa araw na ito? Opo. Sa mga bata. Ngayon naman mga bata, magkakaroon tayo ng pagsusulit. So, maaari bang maglabas ng isang malinis na papel? Okay, so sa unang gawain, bilugan ang titik ng tamang sagot. At ang pangalawa naman ay lagyan ng check ang hanay sa kanan kung saan ang pangungusap ay tama at ekes naman kung mali. Maliwanag ba mga bata? Okay, so bibigyan ko kayo ng 5 minuto para gawin ang ating pagtataya. Tapos na ba mga bata? Opo. Okay, so maaari nyo na bang ibasa ang mga gawa? Ngayon naman mga bata, titignan natin or i-check natin kung tama ang inyong mga gawa. So, sinong gustong magsagot ng number 1? Yes? Fiona? Ano po? Babasahin ko po. Ay, ka lang. Oh, sige. Ay, basahin ko na lang. Tapos, sagot na lang ako. Okay, so, sinong gustong sumagot sa... Wait lang, ako na. Sinong gustong sumagot sa number 1? Yes? Katulong natin sa pagsasaka ang alagang ito na nagbibigay sa atin ng sariwang gatas at karne. Baka po. Tama ba mga bata? Opo. Tama. Number 2 naman, sinong gustong sumagot? Yes, Fiona? Sinong gusto? Ito ay nagbibigay sa mag-anak ng sariwang itlog at karne. A. Pusa. B. Kambing. C. Aso. D. Manok. D. Po. Tama ba mga bata? Opo. Husay. So, number 3. Yes? Ito ay nagbibigay ng tao o tagabantay ng ating bahay. A. Po. Aso. Tama ba mga bata? Opo. Then next, number 4. Yes, Janjan. Ang alagang ito ay nakakatanggal ng stress at tumutulong sa panghuli ng mga daga. C. Po. Pusa. Tama. Number 5. Sikat na kaya? Tapos mo ba? Okay, so number 5. Sinong gusto sumagot? Yes, Mira. Nakakatulong ito sa pagtanggal ng stress at maaari rin pagkakitaan ang alagang ito na humuhuni, umaawit at ang iba ay nagsasalita. Ibon? Tama ba mga bata? Opo. Correct. Number 6. So, lagyan ng check ang hanay kung pangungusap ay tama at eges naman kung mali. Sinong gusto sumagot mga bata? Okay, Fiona. Maaari mo bang kitan kung tama ang pangungusap at eges naman kung mali? Tama ba ang kanyang sagot mga bata? Opo. Okay, sunod naman. Sino gustong sumagot? Okay. Mahusay. Sunod naman. Sino gustong sumagot? Okay. Oh, sige. Tama. Sunod naman.
Okay? Ang uli naman, sinong gustong sumagot? Okay, dyan. Ikaw ang... Tama ba ang kanyang sagot, mga bata? Okay, so bigyan nyo naman ng palakpak ang inyong mga sarili. Ayan mga bata, para sa inyong takdang aralin, iguhit ninyo ang inyong paboritong alagang hayop. At ilagay nyo rin ang kanilang pangalan at kung bakit sila mahalaga para sa inyo. Maliwanag ba mga bata? Opo. Ayan mga bata, tawagin na natin ang mga guro natin. Ayan, so dyan nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Maraming salamat mga bata. Maaari na kayong umuwi. Wow.